Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. Subalit bago ang lahat, bago tayo pumunta dito sa ating pong paksa kay Makagago WhatsApp Man at sa number 1 defender ni FLM dati na si Macmac Pablo, ay batiin muna natin siyempre ang ating pamilya sa Kalingap, ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang ng happy birthday. Nakita nyo naman, naipost ko sa aking community kung ano ang ating masasabi sa ating pong ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. Happy birthday at nawa ay bigyan ka pa ng mas mahabang buhay para mas makatulong ka pa, mas maging inspirasyon ng marami sa atin sa aspeto ng pagtulong sa ating mga nangangailangang kababayan. At ganun din naman sa mga basher ng Kalingap na mahigpit ang pangangailangan. Nakakatulong ka rin naman, Kuya Bal. Iba ka talaga. Happy birthday. So, punta na tayo ngayon dito sa ating pong paksa na kung saan nakapanayam ni Makagago WhatsApp Man ang dating number 1 defender ni FLM na si Macmac Pablo. Marami silang mga vlogger, maraming defender. Si Norman Mangusin, sa totoo lang. At yan ay naikwento din naman ni The Kings at naikwento rin ngayon ni Mr. Macmac Pablo. At mas marami pang maikukwento kapag mayroon pang mga lalabas na mga vlogger noon ni FLM at yung mga kumakalaban noon kay FLM na United Talino Warriors. Ito Marcos to ano to ng nanay ko dati suporta ako. Hindi ko alam na yung palang pagsuporta na yon maraming idudulot sa akin na hindi makakalimutan ng mga pagkakataon sa buhay ko. Ngayon, nakikita na pala ng mga kamag-anak ko yung vlog ko. Sa side naman ng nanay ko, may nagsasabi na tita ko, sabi, Mac, ano yan, scammer yan. Hindi ako naniwala. Alam mo, Boss MG, umabot sa punto, pinakwil ako ng aking kamag-anak, ng kapatid ng nanay ko dahil po sa nangyari na yon. Dahil mas pinili ko pang sumuporta kay Pulaong Norman Mangusin kesa pakinggan ang sinasabi ng aking tita. Kami ay kanyang vlogger, ginamit niya kami para pagmukain na talagang kami kanyang mga sariling vlogger. Ito, si Macmac Pablo, supportahan nito, si Jojo de Guzman, si Jake Magnus. Pero kumbaga, inaangkin niya kayo in a way na iniyayabang niya na vlogger niya kayo. So, ibig sabihin, bayaran niya kayo. Parang gano'n na ang datingan. Francis Leo Marcos ako. Number 1 vlogger ako ni Francis Leo Marcos. Ngayon, nung pinasaan ako ng mga papeles, basag na basag ako. Kasi nung nakita ko yung kaso, human trafficking, qualified pa. And yes, dito sa panayam ni Makagago kay Macmac Pablo, natatandaan ko yung mga pangyayari na yan. Siyempre, nakikibalita tayo, marites din tayo. At nakakagawa din tayo ng reaksyon. Base na rin doon sa mga pinapalabas nila Macmac Pablo na atin din namang mga sinasagot in a different way. And one time, I remember na nakasagutan ko rin ito, si Macmac Pablo, doon sa kanyang live. Nang minsang pinasok ko yung live niyan. At nasabihan pa akong taksil daw ako. So ang nangyari, fast forward, itong sila Macmac Pablo, yung 14 vloggers na yan, ay nagtalunan na rin sa bangka at iniwan na si Norman Mangusin. At ipinaliwanag ni Macmac Pablo kung ano ang kanyang naging relasyon dito kay FLM. Hindi yung relasyon na magjowa, yung kanyang relasyon. Kung paano niya nakilala sa FLM, kung ano ang nangyari, at kung paano sila nagamit hanggang sa sila ay kumalas. Panoorin nyo na lamang sa vlog ni Makagago WhatsApp Man. Subalit dito sa mga isiniwalat ni Macmac Pablo, the number 1 defender ni FLM, noon, marami akong naaalala. Naalala ko pa nga ng sinagot ko yan, yung kanilang pagkalas kay Francis Leo Marcos. Yes, I was disappointed that time. Pero kabaliktaran naman ang aking mensahe na gustong iparating ng mga oras na yun. Yes, I remember that. I remember.
mga, siguro kayo naman, kahit naman kayo, meron po kayong mga nakikitang hindi ayos. So, meron na kayong mga na-oobserbahan na hindi maganda. Ganon din po kami ng mga vlogger. At kami po ako po mismo ay pusa nang nagde-declare na hindi na po ako sumusuporta, hindi na po ako kasali sa FFCI or FLM family. Pero wala po akong kumbaga masamang tinapay sa kahit sino. Basta ako po ay aalis po para po ipakita lang at maramdaman din ng iba kung ano po yung mga mali na ating nakita. So, kami pong mga nandito, actually 13 po kami, 14. Kami po yung mga nagising na at kung makikita niyo po, andito din si Tol Jake Magno saka si Jojo. So, sana po, ito po ay kumbaga maging, ano ba tawag dito? Yung parang magising din po kayo sa inyo pong mga nakikita. Yun po ang aming layunin dito. Kami po wala po kaming ibang intention dito, wala po kaming masamang intention. Kami po ay tahimik na lalabas at kami po ay hindi na po kami kumbaga magsasalita pa ng kahit ano pa. Kayo na lang po ang bahalang mag-obserba. Maraming salamat po sa ating mga pinagsamahang masasayang araw na hindi ko nagustuhan o hindi ko po maunawaan. Yun po yung aking inaayawan po dito. So maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Ayan, para naman po sa ating kapatid na si Boss Jojo de Guzman. Ayun, so, well, ito na nga, dumating tayo dito sa puntong ganito. Tayo ay pinagbuklod ng isang Francis Leo Marcos. Ang ibig pong sabihin nun ay bawat isa sa atin yung naging pamilya. At yun yung nakita natin noong una sa kanya, kaya tayo lumaban, ipinaglaban ang isang kagaya niya. Subalit, siyempre, yung ating mga nakita ngayon medyo hindi na tama. Kung kaya, ako personally, nag-withdraw din ng support kay Boss Francis Leo Marcos. And sana, respetuhin nyo. Kung hindi nyo marespeto, sana maging matahimik na lang tayo, both sides. Effective tonight, I am withdrawing support to Sir Francis Leo Marcos. Mag-withdraw na po ako ng suporta kay Boss Francis Leo Marcos dahil sabihin na natin maraming nangyayari na hirap explain. At may nakikita tayo na hindi na ganun kaganda. Tuloy-tuloy pa rin po ang gagawin kong pagtulong at humanitarian na ginagawa ko. Pero nag-withdraw na po ako, hindi na po ako kasama sa sangay po o sa FLM family. Maraming salamat po inyo lahat. Kapatid na Jake Magnus. So yun, sa lahat ng mga kawanlab at naging pamilya ko, dito sa FLM family, nag-withdraw na po ako ng suporta kay Francis Leo Marcos dahil sa mga nakikita ko pong mali. Ito ay matagal ko nang ipinaparamdam na sinasabi ko sa live ko na basta totoo, kasama nyo ang One Love community sa laban na to. Pero sorry talaga mga kawanlab ko, na ako ay nag-withdraw na. At ito po ay official, hindi po ito prank. Talagang direct to the point ko na pong sinasabi. Kayo po, bahala po kayo. Sumuporta po kayo kay Francis Leo Marcos. At yung gusto po sumuporta sa akin, mag-stay po kayo. At yan, sa inyo po. Pero ang sa akin po ay hindi po ako tataliwa sa kung saan man po. At i-respeto ko po yung mga desisyon po ninyo. Basta official na po na nag-withdraw po ako. Maraming salamat po sa mga masasayang pinagsamahan po natin. Ano po? Salamat po. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula ngayon, sa totoo lang. Nakita nyo naman, kinonfirm ko dun sa assistant ko na si George para alamin kung totoo yung nangyari nga na pag-withdraw ng suporta nila Makmak, nila Jojo de Guzman ng mga ibang FLM vloggers kay Boss FLM. Mahirap tanggapin.
Pero talagang kailangan dumating na tayo sa punto na to. Totoo ba yan, Direk? Affected ka talaga? Ha? Nag-aalala ako sa'yo eh. Ayaw mo sila. Buti nga buti nga nag-withdraw at least natin na yung mga hayop na yan. So, nagkatulugan na kaya nagkaalisan yung mga yan. Mga hinalupak sila ngayon. Yari sila ngayon sa mga FLM supporters. Yun yung totoo. Ito nga po, hindi ko alam din kung paano ko magbibigay din ng aking saloobin at ng aking damdamin para sa issue na to. Hindi ko alam kung paano ko magpapaalam kung mag-withdraw na rin ba ako ng support o kung ano ang dapat kong gawin. Naguguluhan pa rin ako. Naguguluhan ako. Ikaw, Pitch, naguguluhan ka ba? Pitch? Weta. Kaya yun nga mga motivation. Hindi ko alam. Talagang masakit din talaga eh. Sa hinaba-haba ng panahon, darating din pala tayo sa ganitong pagkakataon. Na anumang oras, at any moment, it's just a matter of time na lamang na parang mga domino yan, nababagsak mula umpisa hanggang sa pinakadulo. Ano ang sabi? Ano ang sabi ng mga iba dyan, ng mga FLM vloggers habang sila ay nagpapaalam? Ang sabi nila, saglit ha, kalimutan ko eh. Inulat ko. Ang sabi nila, hindi na raw nila kayang tiisin yung mga bagay na kanilang nakikita. May mga bagay na nangyayari na hindi na nila kayang ipaliwanag pa. Kung ikaw ay matalino, ano sa palagay mo? Ikaw nga. Ikaw na nakikinig. FLM supporter ka din. FLM defender ka din. Ano sa tingin mo yung sinasabi ng FLM vloggers, nila Spencer, nila Jojo de Guzman, nila Lisa Paris, na sinasabi nilang nakita nila na hindi na nila kayang ipaliwanag, na hindi na nila kayang sikmurain, na hindi na maganda ang nangyayari. Ano sa tingin nyo? Marami pa tayong pag-uusapan, darating pa tayo dyan. Basa. May mga bagay na hindi maipaliwanag. At sabi nila, hahayaan na lang daw nila kayo ang makakita ng bagay na ito. Kasi nga naman, mahirap na magsalita na nanggagaling sa kanila dahil hanggat maaari, they are minimizing the damage. Damage saan? Ito po'y damage dun sa emosyon, dun sa mga damdamin ng mga taong naniniwala at nagtitiwala sa kanila sa mga nagdaang panahon hanggang sa sandali na dumating nga ang oras ng pagdideklara nila ng pag-withdraw ng suporta kay Francis Leo Marcos o Norman Mangyusig. Hindi po ako galit. Tinitignan ko lang kasi medyo malabo yung lentes sa likod. Kaya ayan, okay na. Okay, ulit. Direk, may nagpalipad. Kamagulo dyan. Naintindihan niyo po ba? Di ba? Disappointed ako pero ang totoo niyan, buti nga kay FLM. At nagising itong mga 14 FLM defenders sa wakas. Nagising sila at naglakihan ng kanilang mga mata nang makita nila ang lahat ng mga katarantaduhan at mga kademonyohan na pinaggagawa nito pong si FLM. At ang isa sa pinakatumatak sa akin at masakit para sa akin, hindi lamang yung panloloko doon sa mga OFW na nagpapalipad na kanilang binibigay ang kanilang mga pera, pangkabuhayan, pinagpaguran, pinagpawisan, iniyakan, lahat-lahat na, kung hindi doon sa isa sa mga kaso ni FLM na human trafficking.
At ito nga ang masakit na katotohanan na itong mga taong ito, mga babae na ito, na gusto lamang maiangat ang kanilang pamumuhay, itaguyod ang kanilang pamilya, nangarap na mag-abroad para sa isang magandang kinabukasan. Subalit yung kinabukasan na yan ay hindi po nila nakita dahil sila po ay sinamantala ng mga tao na mapanlinlang, mga manloloko na kagaya ni Francis Leo Marcos. Literally na inabuso sa audition pa lang, at pagdating doon sa kanilang pinagtatrabahuhan, iba po ang kanilang trabaho na imbis na maging waitress, na sila po ang maghahanda, magbibigay ng kakainin, sila po ngayon ang pinulutan ng mga tao o nilalang na matatakaw sa laman. Ganun po ang ginawa sa kanila, at kung ano man na mga kinakaharap pa at kakaharapin na asunto nitong si FLM o si Norman Gusgusin, nararapat lamang sa kanya to, sapagkat lahat po ng bagay, kung hindi po natin pinagsisisihan, sa ngayon, maging sa hinaharap, ay may katapat po na kaparusahan at kabayaran. Marahil sasabihin ninyo na naniniwala pa rin ako kay FLM. Well, ito na po ang mga tao na nakakapanayam ni Makagago WhatsApp Man. Prominente, first hand na mga malalapit kay FLM o Norman Mangusin ang nagsisiwalat na nagbibigay ng matinding revelasyon patungkol sa inyong pinaniwalaan. Aking din pinaniwalaan noon na si Norman Gusgusin. Na kahit medyo na-late ang kanilang pagising sa kabila ng aming pagbakbak sa mga defender na yan ni FLM, ang importante, namulat na po sila sa katotohanan. At sana, ganun din po kayo. Yun lang. Nakakulong, nagla-live. Ang nangyari, yung 1 million na sacks, na wala yung issue, sa amin napunta yung sisi, parang kami pa sinisisi na hindi natuloy yung paninigay ng 1 milyong sako ng bigas.